Ang Pilipinas ay isang bansang matagal nang nagsusulong para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at mga karapatan ng kababaihan. Sa pagtugis ng layuning ito, ang bansa ay gumawa ng iba't ibang hakbang upang matiyak na ang kababaihan ay protektado at binibigyang kapangyarihan. Isang makabuluhang hakbang sa direksyong ito ay ang epekto ng paglagda at pagpapatibay ng Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Magandang araw, kami ang inyong guro ngayong araw na ito. Ako si Denver at kasama si Jaylord at halina tunghayan natin kung ano nga ba ang epekto ng paglagda at pagratipika ng Pilipinas sa CEDAW. Ano nga ba ang CEDAW? Ito ay isang international na kasunduan na pinagtibay ng United Nations General Assembly noong 1979. Ito ay madalas sa tinutukoy bilang ang international na batas ng mga karapatan para sa kababaihan dahil layunin nitong alisin ang diskriminasyon laban sa kababaihan sa lahat ng larangan ng buhay, kabilang ang pampolitika, pang-ekonomiya, panlipunan, kultural, at sibil na larangan. Nilagdaan ng Pilipinas ang konbensyon noong 1980 at pinagtibay ito noong 1981, kaya isa ito sa mga unang bansang gumawa nito. Ano ang epekto ng pagpirma at pagratipika ng Pilipinas sa CEDAW? Bilang state party sa CEDAW, kinikilala ng Pilipinas na laganap pa rin ang diskriminasyon at di pagkakapantay-pantay sa karapatan ng babae. At may tungkulin ang Estado na resolbahan ito. May tungkulin ng state parties na igalang, ipagtanggol at itaguyod ang karapatan ng mga kababaihan. Sa kabuuan, ang pagpirma at pagratipika ng Pilipinas sa CEDAW ay nagpapakita ng komitment ng Estado sa pagtataguyod ng gender equality at pagtugon sa mga isyu ng diskriminasyon laban sa mga kababaihan. Ito ay isang hakbang tungo sa pagkakaroon ng mas egalitarian at makatarungang lipunan. Ang epekto ng paglagda at pagpapatibay ng Pilipinas sa CEDAW ay makabuluhan at napakalawak. Ito ay humantong sa pagkilala at proteksyon ng karapatan ng kababaihan at nagdulot ng mga positibong pagbabago sa buhay ng kababaihan sa bansa. Ang mga state parties ay inaasahang una, ipawalang bisa ang lahat ng batas at mga nakagawing nagdidiskrimina. Pangalawa, ipatupad ang lahat ng patakaran para wakasan ang diskriminasyon at maglagay ng mga epektibong mekanismo at sistema kung saan maaaring humingi ng hustisya ang babae sa paglabag ng kanilang karapatan. Isa sa mga pinakakapansin-pansing epekto ng paglagda at pagpapatibay ng Pilipinas sa CEDAW ay ang pinakamahusay na legal na balangkas para sa mga karapatan ng kababaihan. Ang konbensyon ay nagbigay ng komprehensibong balangkas para sa pangangalaga ng mga karapatan ng kababaihan. At ang gobyerno ng Pilipinas ay gumawa ng mga hakbang upang iayon ang batas na ito sa mga probisyon ng CEDAW. Nagresulta ito sa pagpasa ng ilang batas tulad ng Anti-Rape Law, Anti-Violence Against Women and Their Children Act, at Magna Carta of Women. Ang mga batas na ito ay nagpalakas sa legal na proteksyon ng kababaihan at naging mas madali para sa kanila na humingi ng hustisya sa mga kaso ng diskriminasyon at karahasan. Pangatlo, itaguyod ang pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng iba't ibang hakbang, kondisyon at karapatang aksyon. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito at ang patuloy na pagsisikap ng bawat isa, maaari makamit ang mas pantay at makatarungang lipunan para sa lahat. Pang-apat, gumawa ng pambansang ulat kada 4 na taon tungkol sa mga isinagawang hakbang para matupad ang mga tungkulin sa kasunduan. Sa kabuuan, ang bansa ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang matupad ang mga tungkulin at commitment nito sa iba't ibang kasunduan sa loob at labas ng bansa. Bukod dito, ang CEDAW ay gumanap din ng mahalagang papel sa pagtataguyod ng partisipasyon ng kababaihan sa mga proseso ng paggawa ng desisyon.
kinikilala ng kumbensyon ang kahalagahan ng partisipasyon ng kababaihan sa lahat ng larangan ng buhay at nananawagan para sa kanilang pantay na representasyon sa pampolitika at pampublikong buhay. Dahil dito, ang Pilipinas ay gumawa ng makabuluhang hakbang sa lugar na ito. Ngayon, ang bansa ay nasa ika-13 na ranggo sa mundo para sa proporsyon ng kababaihan sa parlamento, kung saan ang mga kababaihan ay humahawak ng 29.6% ng mga pwesto sa kapulungan ng mga kinatawan at 25% sa Senado. Ito ay isang makabuluhang pagpapabuti mula sa 3% lamang noong 1980s. Ang isa pang makabuluhang epekto ng paglagda at pagpapatibay ng Pilipinas sa CEDAW ay ang pagpapabuti ng kalagayang pang-ekonomiya ng kababaihan. Kinikilala ng kombensyon ang karapatan ng kababaihan sa pantay na sweldo para sa pantay na trabaho at nananawagan ng mga hakbang upang maalis ang diskriminasyon sa trabaho. Ang gobyerno ng Pilipinas ay gumawa ng mga hakbang upang matiyak na ang mga kababaihan ay tumatanggap ng patas na sahod at hindi nadidiskrimina sa lugar na trabaho. Nagresulta ito sa pagtaas ng partisipasyon ng kababaihan sa labor force, kung saan ang kababaihan ay binubuo na ngayon ng 46.7% ng workforce. Bilang karagdagan sa mga epektong ito, ang paglagda at pagpapatibay ng CEDAW ay nagdulot din ng pagbabago sa mga saloobin ng lipunan sa kababaihan. Ang kumbensyon ay may mahalagang papel sa pagpapataas ng kamalayan tungkol sa mga karapatan ng kababaihan at inamon ang mga tradisyonal na tungkulin at stereotype ng kasarian. Dahil dito, higit na ngayon ang pagtanggap at pagkilala sa mga karapatan ng kababaihan sa lipunang Pilipino. Bilang konklusyon, ang paglagda at pagpapatibay ng Pilipinas sa CEDAW ay may malaking epekto sa mga pagsisikap ng bansa tungo sa pagkamit ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagpapalakas ng kababaihan. Ang kombensyon ay nagbigay ng komprehensibong balangkas para sa proteksyon ng mga karapatan ng kababaihan at nagdulot ng mga positibong pagbabago sa iba't ibang larangan ng buhay ng kababaihan. Gayunpaman, marami pa ring dapat gawin upang ganap na may sakatuparan ang mga layunin ng CEDAW at ang gobyerno ng Pilipinas ay dapat na patuloy na magsikap tungo sa pagpapatupad dito upang matiyak na ang bawat babae sa bansa ay maaaring tamasahin ang kanilang mga karapatan at mamuhay ng walang diskriminasyon at karahasan. At dito nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!